Kaya niya, Igan. Maraming salamat Ian Cruz sa Katutok Live mula sa Visconde Residence sa Parañaque City. At dahil pinawalang sala ng NBI ang grupo ni na Webs na unang nakatulan sa kaso, malaking tanong ngayon kung sino na ba ang pananagutin sa karumaldumal na krimen. Narito ang pahin dating NBI Director Epimaco Velasco na minsan naging team leader ng investigasyon sa Visconde Massacre. If I were the director, will conduct an immediate reinvestigation of the case. Form a team if there is still time. Ayon pa kay Velasco, hindi raw ang grupo ni Web ang kanilang tinutukan noon pang sila pa ang nag-iimbestiga. Dahil base sa kanilang nakalat na ebidensya noon, tila wala naman daw kinalaman ng grupo. Kabilang sa mga suspect noon ay 3 miyembro ng Akyat Bahay Gang na umaming sila ang nasa likod ng krimen at ang gumawa ng bahay ng mga Visconde na nakita numano ng fingerprint sa bumbilya ng ilaw ng bahay ng mga Visconde. Pero tuluyan daw binitawan ng mga nasabing suspect sa paglutang ni Jessica Alfaro at sa kanyang mga testimonya na lamang sila umasa. At bukod po kay Hubert Webb, naging emosyonal din ang ibang pinawalang sala sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Visconde Massacre case. Si Antonio Tony Boy Lejano III, excited na sinalubong at niyakap ng kanyang ina, yan po ang aktres na si Pinky De Leon. Full force din ang iba niyang kaanak, kabilang ang tsuhin at aktor na si Christopher De Leon, ang tiyahin at aktres na si Melissa, ang lola niya na si Lilia Dizon at mga pinsan at pamangkin. Si Peter Estrada naman po, na dating nobyo ng Visconde Massacre case star witness na si Jessica Alfaro, nakangiti po ng sunduin ng kapatid niya si Teresa. Plano niya raw ngayong mangibang bansa. Yan din po ang planong gawin ni Miguel Rodriguez na sinundo naman ng kapatid na si Art. Balak din daw niyang tapusin ang pag-aaral ng business management at tumuloy sa abogasya. Mangiyak-ngiyak naman sa kanyang paglaya si Michael Gatchalian, na sumabay na lang sa pag-uwi ni Rodriguez. Walang sumundo sa kanya dahil nasa Amerika ang mga kaanak. Ang girlfriend naman ni Hospicio Pike Fernandez at ang tatay niya ang sumalubong sa kanya, si Ana Rawang Sandigan ni Fernandez sa 15 taon niya sa piitan. Ang kahapon din binasura naman ng Pasig Regional Trial Court ang kasong isinampa ni Katrina Halili laban naman kay Hayden Code Jr. kaugnay ng kanilang sex video scandal. Base naman sa desisyong inilabas ng korte, walang nangyaring paglabag sa Republic Act 9262. Ito yung Anti-Violence Against Women and Children Act. Sabi ng korte, walang sapat na ebidensyang nakapagpatunay na hindi alam ni Katrina na kinukunan ni Hayden ang kanilang sex video. Nagpasalamat si Hayden sa naging desisyon ng korte pero nagsorry pa rin siya kay Katrina. Dalungkot naman si Katrina sa naging desisyon at ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, i-aapelan nila ang kaso. This is for you, Katrina. I'm sorry this happened. I'm sorry na I let this happen. Di naman siguro ako lalaban kung wala akong pinaglalaban, di ba? Ayan, di nahalo natin yung dalawang desisyon na yan. Oh, sana si Hayden yung 15 taon. Di ba? Oh, anong wala? Hindi ko makita kung anong dinakita ng korte, violation dun sa Women and Children Act na yun. No? Eh, kitang-kita naman. No? Although, ang pinakamatindi dyan hindi naman siya yung nag-upload. Kumbaga private, ano niya yun, di ba? Collection niya. Kasi marami naman siya na-collect ang iba. Sabi daw kasi nila dun sa video na pinakita sa korte, yung parang ebidensya nila, makikita mo, hindi mo daw makikita yung kahit anong parte ng television screen or ng television na tinabihan ng camera. So, ibig sabihin daw, hindi naharangan ng TV yung camera. So, dapat nakita daw yun ni Katrina. O, imposible hindi daw niya nakita yun. Wala naman sila sa kwarto What if they didn't know it was on? Oo nga. Pero yung esensya niya sa pagkakadoktor, ano pa rin naman yun? Hindi, answer wala pa in. rin. Wala pa Kaya rin yun. yun yung kanyang gustong ilakad sana. Samantala sa mga bibili pa lang ng tinapay naman tayo para sa inyong almusal. Huwag nang magtaka, tumaas na naman ang presyo ng loaf bread at pandesal ngayon. Simula ngayong umaga, magiging epektibo na ang price increase sa tinapay. Ayon sa grupong Phil Baking, piso ang dagdag presyo sa kada loaf bread o tasty, habang 50 sentimos naman sa bawat 10 pirasong pandesal. Bunsod daw yan ang nagmamahal na presyo ng asukal at LPG. Pero pagtitiyak ng DTI, hindi magtatagal ang dagdag presyo sa tinapay dahil nagsimula na rin po ang milling season ng asukal na inaasahang ihila na muli sa presyo nito pababa.
Paglilinaw naman ng Philippine Federation of Bakers Association, bukod sa pagbaba muli ng sugar prices, dapat ay hindi na gumalaw pataas ang presyo ng LPG at harina para makapag-rollback sila ng presyo ng tinapay. Samantala, ito naman po, magiging effective simula mamaya hating gabi ang pagbabawal ng MMDA sa anumang klase ng paghuhukay dito sa Metro Manila. Ayon po kay MMDA Chairman Francis Tolentino, tatagal po ang digging ban hanggang January 2, 2011 para hindi na makadagdag pa sa matinding traffic ngayong Kapaskuhan. Tigil muna ang lahat ng paghuhukay, mapa MMDA, tubig, drainage, telepono at komunikasyon. Pero hindi po kasama sa digging ban ang mga flagship project ng national government at ang pagkukumpuni sa oil pipeline ng First Philippine Industrial Corporation sa area ng Magallanes Flyover sa Makati. Tigil lang digging, pero sana man lang, di ba, lagyan nila ng cover? Baka naman, ba, yung mga kasi- kotse, tao, Na naligtas malaglag doon. dahil minsan marami din nalalaglag. Exacto. Samantala, hindi lang ang mga mall ang nangangarir sa pagde-decorate ngayong Christmas season. Maging ang mga Amerikanong sanay sa White Christmas, o sanay sila sa White Christmas, di ba? Todo rin ang pagpapabongga sa US Embassy sa Maynila. 50 nagagandahang parol na sumisimbolo sa 50 states ng Amerika ang ibinida sa bakura ng embassy. Mukhang excited nga sila na inilawan ng mga parol dahil kahit maliwanag pa kahapon ng pasado alas 5 ng hapon, sinindihan na kaagad ang mga ito. Pinangunahan ng okasyon ni na Ambassador Harry Thomas Jr. at Manila Mayor Alfredo Lim. Ayon naman kay Ambassador Thomas, pinakahihintay niya ang pagdalo sa tradisyonal na Misa de Gallo at makikikain sa Noche Buena ng mga Pinoy. Anya ay gusto niya itong matikman ang lahat ng masasarap na pagkain Pilipino. Kasi nga sa Amerika, di ba, medyo lonely, low-key. Tayo dito talagang bongga, ang saya-saya. Wala silang parol. Wala. Oo. Except mga Pilipino doon na nagpapadala doon ng parol. Fresh pine tree lang. Ayun Yeah. ang kanila. Okay, isang pambihirang balita naman tayo mula Kinalin sa China. Dahil sa matinding fog o hamog, nagkarambola po, eto baka nasa Guinness na yan, 137 sasakyan sa isang highway sa Sichuan Province. Biruin niyo mga kapuso, ang haba ng mga sakyan na nagbanggaan umabot po ng 7 kilometro. Hindi kasi nila nakita na may banggaan sa unahan eh. Karamihan sa mga sakyan halos po maibabaw pa sa mga sinusundan nila. Ibig sabihin matulin din. Siya ang iniulat na nasaktan sa insidente. Ayon sa mga otoridad, lubang low visibility na sa nasabing highway at halos wala na rin makita ang mga motorista. Wow. Sana nagbagal sila magmaneho. Mukhang mabilis, ha? Highway. Sobrang lamig ngayon sa Umato, China. Highway. Lamig, grabe. Kaya So, dapat kahit na nag-headlight siguro sila, no? Hindi talaga, oo. Wala kayong fog light? Dito marami, sa Metro Manila. Nagaling China. Nagaling China. Iniso. Hindi, tsaka sa Mga sobrang kamag-anak dami ko, talaga ng populasyon at sasakyan sa China. Talagang minsan sa kalsada, ang hirap na iwasan din yung mga ganyan dahil siksikan talaga. Tsaka na yan, spontaneous yan. Hindi na talaga mapigilan pa yung mga nasa likuran siguro. Domino effect. tuloy-tuloy na. Tumigil lang yan, yung medyo malinaw-linaw na siguro yung bahagi ng highway. Oo. Dahil nakita na eh. Nakita mo, dinidescribe niya, naintindihan niyo? Lumipad daw, lumipad. Galing dito, galing doon. Interpreter. Ito, no? So, Nagkabanggaan binaba. na. Ayan, dito Kahit pa paano, turuan na ako ni Lynn, ha? Even how? Samantala ito sa China pa rin, bumisita po doon ang sikat na character ng US children's show na Sesame Street na si Big Bird. Ako? Ang China trip ni Big Bird, bahagi ng kampanya ng Sesame Street at ng isang international healthcare company para tulungan ang mga bata na biktima ng mga kalamidad. Tuturuan din ang mga kabataan ng